Dalawang salita. Dalawang salita sa makapal at mamahaling papel ang unti-unting dumudurog sa mundo ni Liza. Foreclosure notice. Ang mga letra ay tila umuukit sa kanyang mga mata, malamig at walang awa. Ang official seal ng bangko sa ibaba ng sulat ay parang isang selyo ng kanilang kamalasan, isang pinal na hatol. Nanlamig ang mga kamay niyang nakahawak dito. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na kabog sa kanyang dibdib, sapat na para marinig sa katahimikan ng kanilang sala. Hindi totoo yan, anak, narinig niyang bulong ng kanyang ina, si Aling Elena, na nakatayo sa likuran niya. May panginginig sa boses nito, isang desperadong pagtanggi sa katotohanang matagal na nilang tinatakbuhan. Baka nagkamali lang sila ng padala. Impossible, D. Ngunit alam ni Liza na hindi ito pagkakamali. Ramdam niya ito sa mga nagdaang linggo, sa mga tahimik na pag-uusap ng kanyang mga magulang sa gabi, sa mga hindi masagot na tawag mula sa mga supplier, sa unti-unting pagkawala ng sigla sa mga mata ng kanyang ama. Ang kanyang ama. Si Mang Tonyo. Napalingon si Liza sa kanya. Nakaupo ito sa paborito nitong silyang yantok, hawak ang isang baso ng tubig. Nakatitig lang ito sa papel na hawak ni Liza, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa mukha nito. Ang dating masayahin at matatag na haligi ng kanilang tahanan ay biglang naging marupok. Tay, tawag ni Liza, ang boses niya ay halos hindi lumabas. Napahawak si Mang Tonyo sa kanyang dibdib, ang mukha ay biglang namutla at pinagpawisan. Nahirapan siyang huminga, at ang basong hawak niya ay bumagsak sa sahig, kumalat ang mga bubog kasabay ng kanilang mga pangarap. Tonyo, sigaw ni Aling Elena. Napatakbo sila. Ang tunog ng nabasag na salamin ay napalitan ng tunog ng nahihirapang paghinga. Tay, anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Liza, niyugyog ang balikat ng ama. Ngunit wala nang sagot. Ang mga mata nito'y pumikit, ang katawan ay nanghina. Ang mga sumunod na sandali ay malabo, isang magulong pagkasunod-sunod ng takot at sigawan. Ang pagtawag sa ambulansya. Ang mga kapitbahay na nag-uusyoso. Ang nakabibinging tunog ng sirena na palapit ng palapit. Habang isinasakay ang kanyang ama sa stretcher, ang tanging nakikita ni Liza ay ang kulay puti, ang puting uniforme ng mga paramedic, ang puting pader ng kanilang bahay na malapit nang mawala sa kanila, at ang puting papel na naiwan sa sahig. Ang foreclosure notice na naging mitsa ng lahat. Ang amoy ng ospital ay amoy ng kawalan ng pag-asa. Antiseptic, gamot, at isang hindi maipaliwanag na lungkot. Nakaupo si Liza sa malamig na upuang plastik sa labas ng emergency room. Ang kanyang ina ay palakad-lakad, hawak ang rosaryo, ang mga labi walang tigil sa pagbulong ng dasal. Kasalanan ko to, Elena, narinig niyang sabi ng ina sa sarili. Dapat hindi ako pumayag sa mga pinasok niyang negosyo. Nay, wala pong may kasalanan, mahinang sagot ni Liza, kahit sa kaloob-looban niya ay sinisisi niya rin ang sarili. Dapat ay mas nagmatsyag siya. Dapat ay mas tinulungan niya ang kanyang ama. Isa siyang accountant. Paanong hindi niya nakita ang pagbagsak na ito? Isinantabi niya ang kanyang propesyon para sa pangarap niyang maging artist, isang pangarap na ngayon ay tila napakawalang kwenta kumpara sa buhay ng kanyang ama. Lumabas ang isang doktor mula sa isihe, ang mukha ay seryoso. Family of F. Antonio Alcantara. Sabay silang napatayo ni Aling Elena. Kami po, Doc. Kumusta po ang asawa ko? He suffered a heart attack, triggered by severe stress, paliwanag ng doktor sa mahinahong boses. We've stabilized him for now, but his condition is critical. Kailangan niyang ma-admit sa EE for observation. We need to run more tests. Gumuho muli ang mundo ni Liza. EE. Ang mga letrang iyon ay katumbas ng malaking halaga, isang halagang alam niyang wala sila. Doc, gawin niyo po ang lahat, umiiyak na pakiusap ni Aling Elena. Kahit magkano, di. Napayuko si Liza. Kahit magkano. Saan sila kukuha? Ang kanilang mga bank account ay halos wala ng laman. Ang bahay at lupa, ang kanilang munting printing press, lahat ay parang buhangin na unti-unting tinatangay ng alon. Habang kausap ng kanyang ina ang doktor, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanya. Malinis ang suot, makintab ang sapatos, at may dalang itim na leather briefcase. Tila hindi siya nababagay sa magulong pasilyo ng isang pampublikong ospital.
Miss Liza Alcantara, tanong ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado at propesyonal. Tumingin si Liza, nagtataka. Opo, ako nga po. In my name is Attorney Mendoza. I represent Tiago del Rosario, sabi nito, iniabot ang isang business card. Tiago del Rosario. Ang pangalan ay pamilyar ngunit hindi niya maalala kung saan narinig. Del Rosario Holdings, Inc. CEO. Ang nakasulat sa card. Isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Anong kinalaman ng isang bilyonaryo sa kanila? Pasensya na po, pero hindi ko po kayo kilala. At lalong hindi ko kilala si Ing del Rosario. He knows your father, diretsong sabi ng abogado. At alam niya ang sitwasyon ninyo ngayon. If a client wishes to extend business proposal. Business proposal, naguguluhang tanong ni Liza. Sa tingin niyo ba nasa tamang lugar at oras kayo para pag-usapan ang negosyo? Nasa bingit ng kamatayan ang tatay ko. Hindi na tinag si Attorney Mendoza. I understand, Miss Alcantara. But this proposal is the only solution to your current predicament. Lahat ng problema ninyo, ang utang sa bangko, ang bayarin sa ospital, ang pagkalugi ng inyong negosyo. Lahat yan, kayang sagutin ni M. del Rosario. Natigilan si Liza. Ang mga salita ng abogado ay parang isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Ngunit may kapalit. Laging may kapalit. At ano-anong kailangan niya mula sa amin? Wala na kaming maibibigay. Ngumiti ng bahagya ang abogado, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilapag nito ang briefcase sa bakanting upuan at binuksan ito. Kinuha nito ang isang manipis na folder at iniabot kay Liza. Everything you need to know is in there, sabi nito. This is a contract. A very unconventional one. Basahin ninyong mabuti. If my client will cover all your family's debts, past, present, and future. He will ensure your father gets the best medical care in any hospital of your choice. He will give your family a new life. Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang inaabot ang folder. Napakagaan nito, ngunit parang pasan niya ang buong mundo. Ano ng kapalit? Ulit niyang tanong, ang boses ay halos pabulong na. Tinitigan siya ni Attorney Mendoza. Ikaw, Miss Alcantara. Ang kapalit ay ikaw. Hindi na nagsalita pa ang abogado. Tumalikod ito at naglakad palayo, ang tunog ng mamahalin nitong sapatos ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo, iniwan si Liza na tulala, hawak ang folder na magtatakda ng kanyang kapalaran. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Sa unang pahina, may nakasulat na malalaking letra sa itaas. Marriage contract. Napakurap si Liza, binasa itong muli. Hindi siya maaaring magkamali. Sa ilalim ng mga salitang iyon, dalawang pangalan ang nakalimbag. Party of the first part, Tiago del Rosario. Party of the second part, Liza Alcantara. Ang ilaw mula sa malawak na bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Del Rosario Holdings Tower ay nagbibigay liwanag sa isang litrato. Isang lumang litrato. Dalawang lalaki, magkaakbay, nakangiti sa harap ng isang maliit na printing press. Ang isa ay ang kanyang ama, si Don Ricardo del Rosario, noong nagsisimula pa lamang ito. Ang isa naman ay si Antonio Alcantara, isang mabuting tao na tumulong sa kanyang ama noong panahong wala pa silang pangalan, noong ang Del Rosario Holdings ay isang pangarap pa lamang. Utang na loob, bulong ni Tiago sa sarili, ang mga salita ay may bigat. Hindi siya naniniwala sa utang na loob. Para sa kanya, lahat ng bagay sa mundo ay transaksyon. Ngunit ang utang na ito ay sa kanyang ama. At ang tanging paraan para bayaran ito ay ang isalba ang pamilya ng taong tumulong sa kanila. Kinuha niya ang isang manipis na folder sa ibabaw ng kanyang malawak at walang kalat na lamisang gawa sa mahogany. Liza Alcantara. Nakasulat sa ibabaw. Sa loob, naroon ang lahat ng impormasyon tungkol sa babae. Litrato, academic records, trabaho, maging ang mga social media accounts nito na hindi na aktibo. Isang babaeng simple, may pangarap maging artist, malinis ang record. Isang perpektong kandidata. Walang komplikasyon. Walang bahid ng kasinungalingan at pagkukunwari na tulad ng. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, pilit na iwinawaksi ang isang mukha mula sa kanyang alaala. Hindi ito ang oras para doon.
Sir, she's here. Ang boses ng kanyang sekretarya mula sa intercom ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Let her in, malamig niyang sagot, mabilis na isinilid ang lumang litrato sa drawer at ibinalik ang folder ni Liza sa ibabaw ng mesa. Inayos niya ang kanyang mamahaling coat at umupo ng tuwid, tila isang haring naghihintay sa kanyang trono. Ang pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso ay muli niyang pinatibay. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang babae. Si Liza Alcantara. Sa personal, mas mukha siyang pagod at mas payat kaysa sa litrato. Ang kanyang mga mata, kahit bahagyang namumugto, ay may determinasyon. Suot niya ay isang simpleng blusa at pantalon, mga damit na sumisigaw ng kaibahan sa karangyaan ng kanyang opisina. Para siyang isang ligaw na ibon na napadpad sa isang gintong haula. Hindi siya tumayo. Hindi siya ngumiti. Tinitigan lamang niya ito habang naglalakad ito palapit sa kanyang mesa. Bawat hakbang nito ay tila mabigat. Miss Alcantara, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng aircon sa kanyang silid. Maupo ka. Umupo si Liza sa silyang nasa harap ng kanyang mesa, inilapag ang kanyang maliit na bag sa kanyang kandungan. Ang mga kamay nito ay magkasalikop, isang senyales ng kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. Bago tayo magsimula, panimula ni Tiago, kinuha ang folder na may marriage contract sa loob. Nais kong linawin ang lahat. This is purely a business transaction. Walang personalan. Tumango si Liza, hindi nagsasalita. Pipirmahan mo ang kontratang ito, sabi niya, dahan-dahang itinulak ang folder palapit dito. Sasagutin ko ang lahat ng utang ng pamilya mo. Ililipat ko ang iyong ama sa pinakamagaling na ospital sa bansa. Ibibigay ko sa inyo ang puhunan para makapagsimula muli. Kapalit nito, magiging asawa kita sa papel. Bakit? Sa wakas ay tanong ni Liza, ang boses ay bahagyang nanginginig ngunit may tapang. Bakit kailangan ng kasal? Maaari mo namang bilhin na lang ang utang namin. Maaari mo kaming tulungan sa ibang paraan. Bakit kailangan mong pakasalan ang isang babaeng hindi mo kilala? Isang makatarungang tanong. Isang tanong na hindi niya sasagutin ng totoo. Hindi niya sasabihin dito na kailangan niya ng asawa para mapatahimik ang kanyang lolo at ang board of directors na patuloy siyang kinukulit na mag-asawa na para magkaroon ng stability sa kanyang imahe. Hindi niya sasabihin na kailangan niya ng isang babaeng simple at walang koneksyon sa kanyang mundo para hindi na maulit ang nakaraan. Sumandal siya sa kanyang upuan, ang mga daliri ay pinag-cross sa ibabaw ng mesa. Dahil kailangan mo ng pera at kailangan ko ng asawa, simpleng sagot niya. Inuulit ang mga salitang sinabi ng kanyang abogado. The details are irrelevant. Ang mahalaga ay ang mga tuntunin. Binuklat niya ang kontrata sa harap nito, itinuturo ang mga mahahalagang clause na siya mismo ang nagpasulat. Rule number 1, we will be married for 2 years. After 2 years, aabot sa iyo ang annulment papers at isang kasunduan na magbibigay sa iyo ng sapat na pera para hindi ka na maghirap habang buhay. Rule number 2, walang pag-ibig. Walang emosyon. We will act as a married couple in public, but in private, we are strangers. Rule number 3, hindi ka pwedeng makialam sa personal kong buhay, lalo na sa aking negosyo. Ganoon din ako sa'yo. Malinaw ba? Bawat salita ay parang patalim, sinadya niyang maging masakit para maintindihan ito kung ano ang pinapasok niya. Tumingin si Liza sa kontrata, ang mga mata ay mabilis na binabasa ang mga nakasulat. Nakita ni Tiago ang paglunok nito, ang bahagyang panginginig ng mga labi. Ito ba ang halaga ng pamilya ko? Halos pabulong na tanong nito, hindi sa kanya, kundi sa sarili. Ito ang solusyon, pagtatama ni Tiago. Ang kailangan ko lang ay ang pirma mo. Nag-angat ng tingin si Liza, ang mga mata nito'y puno ng sakit at pag-aatubili. Nakita niya roon ang isang pamilyar na tanong na alam niyang nasa isip nito. Bakit ako? Muli nitong tanong, mas direkta ngayon. Sa dami ng babae sa mundo, bakit ako ang pinili mo? Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya ito, pinag-aaralan ang kanyang reaksyon. Nakita niya ang kanyang sarili sa kanya sandali, isang taong napilitang gumawa ng isang desisyon para sa kapakanan ng pamilya. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam na iyon. Ang kahinaan ay isang sakit na wala siyang balak kapitan. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana, tinalikuran ito.
Mula doon, tanaw niya ang buong syudad ng Makati, ang kanyang kaharian. Dahil ang ama mo ay may utang na loob sa pamilya ko, at ako ang maniningil, sabi niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. At dahil ikaw, lumingon siya, ang mga mata ay malamig na nakatitig dito, ay isang taong desperado. You need a savior and need a wife. It's a fair exchange. Take it or leave it, see. Ang huling mga salita ay binitawan niya na parang isang pinal na hatol. Ibinigay niya rito ang pluma. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mabigat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang tiktak ng orasan sa pader, isang orasan na tila binibilang ang mga huling sandali ng kalayaan ni Liza Alcantara. May mga araw sa buhay ng isang babae na pinapangarap niya habang buhay. Ang kanyang debut, graduation, at higit sa lahat, ang araw ng kanyang kasal. Inilarawan ni Liza ang araw na iyon sa kanyang isipan ng libu-libong beses na, isang simbahan na puno ng puting bulaklak, ang kanyang ama na ihahatid siya sa altar, ang kanyang ina na lumuluha sa tuwa, at isang lalaking naghihintay sa kanya. Isang lalaking mahal niya at nagmamahal sa kanya. Ang araw na ito ay hindi iyon. Nakatayo si Liza sa harap ng isang malaking salamin sa isang kwarto sa City Hall. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na binili ni Attorney Mendoza para sa kanya. Maganda ang tela, simple ang gupit, ngunit sa pakiramdam niya, para siyang nagsusuot ng damit para sa sarili niyang libing. Walang belo. Walang bulaklak. Walang pamilya. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay may malungkot na mga mata at pilit ng ngiti. Ito na ba siya? Si Imret Liza Alcantara del Rosario. Ang pangalan pa lang ay parang hindi totoo. Isang kasinungalingang kailangan niyang panindigan sa loob ng 2 taon. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Miss Alcantara? Oras na po. Boses yon ng isang staff sa City Hall. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Para kay itay. Para kay inay. Para sa pamilya. Ito ang mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Isang mantra para magkaroon siya ng lakas na harapin ang susunod na mangyayari. Ang opisina ng huwes ay maliit at walang buhay. Naroon na si Tiago, nakatayo malapit sa bintana, suot ang isang itim na suit. Hindi man lang siya nito nilingon nang pumasok siya. Tila isa lamang siyang empleyado na late sa meeting. Naroon din si Attorney Mendoza at ang sekretarya ni Tiago bilang mga saksi. Iyon lang. 4 na tao para saksihan ang pagbebenta niya ng kanyang kaluluwa. Magsimula na tayo, sabi ng huwes, binubuklat ang mga dokumento. Ang seremonya ay mabilis at walang emosyon. Ang mga salita ng huwes ay parang isang recording na pinatutugtog. Do you, Tiago del Rosario, take Liza Alcantara, to be your lawfully wedded wife? Edo, sagot ni Tiago, ang boses ay matigas at walang bahid ng kahit anong damdamin. And do you, Liza Alcantara, take Tiago del Rosario, to be your lawfully wedded husband? Napatingin si Liza kay Tiago. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa silid, tumingin din ito sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay blanko, malamig, tila tumitingin sa isang bagay, hindi sa isang tao. Naramdaman niya ang huling pag-aatubili, isang huling pagsigaw ng kanyang puso na tumakbo at huwag ituloy. Ngunit nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ama sa ospital, ang mga luha ng kanyang ina. Psdo, sabi niya, ang boses ay kasinghina ng isang bulong. Isinuot ni Tiago ang singsing sa kanyang daliri. Ang ginto ay malamig sa kanyang balat, isang paalala ng kanilang malamig na kasunduan. Ganoon din ang ginawa niya, isinuot ang kapares na singsing sa daliri nito. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit sa loob lamang ng isang segundo, ngunit ang lamig ay tila gumapang sa buo niyang katawan. You may now kiss the bride, sabi ng huwes. Isang nakabibinging katahimikan. Inaasahan ni Liza na hindi ito gagawin ni Tiago, na isa ito sa mga bagay na hindi kasama sa kontrata. Ngunit dahan-dahan itong yumuko, ang mukha ay papalapit sa kanya. Napapikit si Liza, hinihintay ang isang halik na walang pagmamahal. Ngunit ang naramdaman niya ay isang mabilis at tuyong halik sa kanyang pisngi. Ni hindi man lang dumampi ang mga labi nito. Pagdilat niya, nakatayo na ulit ito ng tuwid, ang distansya sa pagitan nila ay naibalik na. I now pronounce you, husband and wife. Walang palakpakan. Walang bati. Tapos na ang transaksyon.
Ang biyahe papunta sa kanilang itahanan ay tahimik. Nakatingin lang si Liza sa labas ng bintana ng mamahaling kotse ni Tiago. Pinapanood ang pagdaan ng mga gusali at mga taong hindi alam ang bigat na kanyang dinadala. Hindi sila nag-usap. Ano pa nga ba ang pag-uusapan nila? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakataas at modernong condominium building sa puso ng Makati. Dinala sila ng isang private elevator diretso sa penthouse. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad kay Liza ang isang lugar na hinding-hindi niya naisip na matitirhan niya. Ang sahig ay gawa sa puting marmol, ang mga dingding ay salamin mula sahig hanggang kisame, na nagpapakita ng isang 360-degree view ng buong syudad. Ang mga muebles ay moderno, minimalist, at kulay itim, puti at abo. Napakaganda, napakalinis, at napakalamig. Parang isang mamahaling museum na walang nakatira. "This is your home for the next 2 years, sabi ni Tiago, naglalakad papasok na tila wala lang. Inilapag nito ang briefcase sa isang glass table. Sinundan siya ni Liza, ang bawat hakbang ay maingat, takot na baka may mabasag o madumihan. "Ito ang sala," turo nito. "Kusina. Dining area. Ang pinto sa dulo ang papunta sa aking opisina. Do not enter without my permission." Tumango lang si Liza. "This way," sabi nito, naglakad sa isang mahabang pasilyo. Binuksan nito ang isang pinto. "This is in my room." Mabilis niya itong isinara. Nagpatuloy ito sa paglalakad at binuksan ang pinto sa tapat. "And this is yours." Pumasok si Liza sa loob. Ang kwarto ay malaki, mas malaki pa sa sala ng dati nilang bahay. May sarili itong banyo at walk-in closet. Ang kama ay king-sized, nakalatag ng perpekto. Lahat ay maganda. At lahat ay malungkot. Isang malinaw na simbolo ng kanilang pagsasama, magkasama sa iisang bahay, ngunit magkahiwalay ng mundo. May iniabot si Tiago na isang pirasong papel. Isang listahan. "House rules," sabi nito. "Breakfast is at 7:00 sharp. Dinner is at 8:00. We eat together. Keep your room clean. Our staff will handle the rest. Do not bring any guests without informing me first. Is that clear?" Sagot ni Liza, ang boses ay pagod na. "Good. Iyon lang. Walang welcome to your new home. Walang kumusta ka." Tumalikod na ito at naglakad palabas ng kwarto. Huminto ito saglit sa may pinto. "Liza," tawag nito, hindi lumilingon. Nag-angat ng tingin si Liza, may kaunting pag-asa. "Bakit?" "Don't forget why you're here." At pagkatapos, naglakad na ito papunta sa sarili niyang kwarto. Narinig ni Liza ang mahinang pag-click ng pinto nito habang isinasara. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak na sala, napapaligiran ng karangyaan, ngunit pakiramdam niya ay mas nag-iisa siya kaysa dati. Ang bigat sa kanyang dibdib na kanina pa niya pinipigilan ay biglang bumigay. Napaupo siya sa isang mamahaling sofa, at doon, sa katahimikan ng kanyang bagong kulungan, bumagsak ang mga luha ni Liza Alcantara sa unang pagkakataon bilang Heiress del Rosario. Ang mga unang linggo ni Liza sa penthouse ay may iisang tunog, katahimikan. Isang katahimikan na masakit sa tainga. Ang kanilang pagsasama ay parang isang perpektong makinang gumagana, walang mali, ngunit walang buhay. Tuwing umaga, eksaktong 7:00, sabay silang mag-aagahan. Nakaupo siya sa isang dulo ng mahabang lamesa, at si Tiago naman sa kabila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng kanilang mga kubyerto sa plato. Hindi sila nag-uusap. Pagkatapos kumain, aalis ito papuntang opisina. Tuwing gabi, eksaktong 8:00, uupo ulit sila sa parehong mga silya. Parehong katahimikan. Parehong distansya. Pagkatapos, tatayo ito at magkukulong sa kanyang opisina o sa kanyang kwarto. Natutunan ni Liza na mabuhay sa ritmo na iyon. Isang buhay na di oras, walang sorpresa, walang emosyon. Para siyang isang mamahaling palamuti sa isang bahay na walang nakatira, isang asawa sa pangalan lamang. Sa araw, habang wala si Tiago, nililibang niya ang sarili sa pagbabasa o pag-sketch sa isang pad na dinala niya. Ngunit sa bawat guhit niya, ang pakiramdam ng pag-iisa ay lalong tumitindi. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa sala,
may narinig siyang isang mahinang kaluskos mula sa isang pinto sa dulo ng pasilyo na hindi pa niya napupuntahan. Sinabi ni Tiago na huwag siyang papasok sa opisina nito, ngunit wala itong sinabi tungkol sa pintong iyon. Dinala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang lumapit. May narinig siyang mahinang pag-ungol. Isang aso. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang malaking balcony na may malagong halamanan. At sa gitna niyon, nakahiga sa isang malambot na higaan, ay isang golden retriever. Ang aso ay mukhang matamlay at ang football nito sa tabi ay walang laman. Naantig ang puso ni Liza. Lumapit siya, dahan-dahan para hindi ito magulat. "Hi there," mahina niyang sabi. Itinaas ng aso ang ulo nito at sa halip na tumahol, malungkot lang itong tumingin sa kanya at muling umungol. Kinuha ni Liza ang football, pumasok sa kusina at pinuno ito ng dog food na nakita niya sa isang kabinet. Bumalik siya sa balcony at inilapag ito sa harap ng aso. Agad itong kumain ng may gana. "Gutom na gutom ka pala," nakangiting sabi ni Liza, hinahaplos ang malambot na balahibo sa likod nito. "Ano kayang pangalan mo?" "Max." Isang boses mula sa kanyang likuran ang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Lumingon siya. Nakatayo roon si Tiago, mas maagang umuwi kaysa karaniwan. Ang mukha nito ay hindi galit, ngunit may halong pagtataka. "Pasensya na," agad na sabi ni Liza, "napatayo. Narinig ko kasi siya, akala ko gutom." Hindi sumagot si Tiago. Ang mga mata nito ay nakatuon sa aso, na ngayon ay masayang winawagayway ang buntot habang hinahaplos pa rin ni Liza. Lumapit si Tiago at umupo sa tabi ni Max, hinaplos din ito sa ulo. "His name is Max," ulit nito, ang boses ay mas mahina kaysa karaniwan. "He doesn't usually like strangers." Ang simpleng mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Liza. Hindi siya nito pinagalitan. Sa katunayan, sa paraan ng pagsabi nito, para itong sinasabing may kakaiba sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liza ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Tiago. Isang maliit na bitak sa pader na yelo. Ang pangalawang bitak ay lumitaw isang gabi, ilang araw pagkatapos noon. Hindi makatulog si Liza. Ang kama niya ay malambot at komportable, ngunit ang kanyang isip ay magulo. Bumangon siya para uminom ng tubig. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang isang ilaw na nagmumula sa sala. Naroon si Tiago, nakatayo sa harap ng isang malaking painting na nakasabit sa dingding. Ito ang nag-iisang bagay sa buong penthouse na may matingkad na kulay. Isang painting ng isang bukirin na puno ng mga bulaklak ng mirasol, sa ilalim ng isang papalubog na araw. Hindi siya napansin ni Tiago. Nakatitig lang ito sa painting, ang kanyang likod ay nakaharap kay Liza. Ngunit sa refleksyon nito sa salamin na dingding, nakita ni Liza ang isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman sa mukha nito, isang malalim na lungkot. Isang pangungulila. Naglakas loob siyang magsalita. "Ang ganda niyan," mahina niyang sabi. Bahagyang nagulat si Tiago at lumingon. Ang ekspresyon nito ay mabilis na bumalik sa dati, malamig at walang emosyon. "Hindi ka patulog?" "Hindi ako makatulog," sagot ni Liza, lumapit ng kaunti. "Pasensya na. Na-curious lang ako. Iyan lang kasi ang painting sa buong bahay." Muling tumingin si Tiago sa larawan, ang mga pader nito ay tila bumaba muli ng bahagya. "Paborito iyan ng mama," sabi nito, ang boses ay halos hindi marinig. "She passed away 5 years ago." Natigilan si Liza. Sa wakas, isang piraso ng kanyang pagkatao. Isang piraso ng kanyang nakaraan. Hindi na lang siya ang demonyong si, kundi isang anak na nangungulila sa ina. "I'm sorry," sinsero niyang sabi. Hindi sumagot si Tiago. Nagtagal pa sila roon ng ilang sandali sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na malamig. Mayroon na itong bahid ng isang pinagsamahang kalungkutan. Kinabukasan, gumising si Liza na masama ang pakiramdam. Ang kanyang lalamunan ay magaspang at ang kanyang katawan ay mabigat. Nilalagnat siya. Sinubukan niyang bumangon para sa kanilang 7:00 almusal, ngunit pagtayo niya, umikot ang kanyang paningin at napaupo siya pabalik sa kama. Pinilit niyang abutin ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang ina, ngunit kahit iyon ay parang napakabigat. Naisip niya si Tiago. Siguradong aalis na lang ito nang hindi siya napapansin.
Iyon naman ang nakagawian nila. Nakatulugan niya ang bigat ng kanyang pakiramdam. Nagising na lang siya nang maramdaman niya ang may dahan-dahang nagbubukas ng pinto ng kanyang kwarto. Si Tiago. Hindi ka bumaba para mag-almusal, sabi nito, nakatayo sa may pinto. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Masama ang pakiramdam ko, hirap na sagot ni Liza, ang boses ay paos. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Tiago. Saglit itong natigilan, tila hindi alam ang gagawin. Pagkatapos ay tumalikod ito at umalis. Inaasahan na iyon ni Liza. Ano nga ba ang pakialam nito? Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik ito. May dala itong isang tray. Sa tray, may isang mangkok ng mainit na lugaw, isang baso ng tubig at gamot. Kumain ka, utos nito, inilapag ang tray sa bedside table. Ang tono nito ay utos pa rin, ngunit ang ginagawa nito ay kabaligtaran. Napatingin si Liza sa lugaw tapos sa kanya. Ikaw ang nagluto nito. Our cook is on vacation, maikling sagot nito, umiiwas ng tingin. Inumin mo ang gamot pagkatapos. Sinunod siya ni Liza. Habang kumakain siya ng lugaw na mainit at masarap sa kanyang lalamunan, nanatili si Tiago sa kwarto, nakatayo malapit sa bintana, tahimik na nakatingin sa labas. Hindi ito umalis hanggang sa maubos niya ang pagkain at mainom ang gamot. Magpahinga ka, sabi nito bago lumabas ng kwarto. Nang gabing iyon, sa gitna ng kanyang pananaginip, naramdaman ni Liza ang isang malamig na kamay na dumampi sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin dahil sa lagnat, ngunit naaninag niya ang mukha ni Tiago, nakayuko sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan, pag-aalala. Nahuli niya ito. Ang kanilang mga mata ay nagtama sa dilim. Agad na binawi ni Tiago ang kanyang kamay, tila napaso. Mabilis itong napatayo, ang malamig na maskara ay muling bumalik sa mukha nito. Walang sinabi, mabilis itong tumalikod at lumabas ng kwarto, isinara ang pinto ng may bahagyang puwersa. Naiwan si Liza na gising, ang puso niya ay malakas na kumakabog. Ang pakiramdam ng dila nito sa kanyang noo ay nananatili, isang mainit na multo sa kanyang balat. Ang demonyo ay may puso pala. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang katotohanang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa lamig na una niyang nakilala. Ang De Los Reyes Charity Ball. Isa sa mga gabing kinasusuklaman ni Tiago. Isang gabi ng mga peking ngiti, mga pilit na pag-uusap, at mga taong nagpapakitang gilas para sa publisidad. Ngunit ito ay isang obligasyon. Bilang sisi ng Del Rosario Holdings, ang kanyang presensya ay inaasahan. At ngayong may asawa na siya, ang presensya nila ay kinakailangan. Kailangan ba talaga nating pumunta? Tanong ni Liza ilang araw na ang nakalipas, ang boses ay puno ng pag-aalala. It's part of the contract, malamig niyang sagot. We need to be seen in public. Together. Ngayon ang gabing iyon. Nakatayo si Tiago sa tapat ng pinto ng kwarto ni Liza, naghihintay. Ang kanyang pagiging iritable ay tumitindi sa bawat segundong lumilipas. Ang mga ganitong kaganapan ay nagpapaalala sa kanya ng isang nakaraang gusto na niyang ibaon sa limot. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At sa isang iglap, natigilan si Tiago. Ang babaeng lumabas ay hindi ang simpleng Liza Alcantara na nakilala niya. Nakasuot ito ng isang dark blue evening gown na yakap ang kanyang katawan sa tamang mga lugar. Ang buhok nito ay nakaayos sa isang eleganteng bun na nagpapakita ng kanyang liig. Ang make-up nito ay simple lang, ngunit sapat na para bigyang diin ang kanyang mga mata. She's presentable, sabi ng isang bahagi ng kanyang utak, ang bahaging laging nag-aanalisa. She's beautiful, bulong naman ng isa pa, isang bahaging matagal na niyang sinusubukang patahimikin. Mabilis niyang iwinaksi ang pangalawang ideya. You're late, sabi niya, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Nakita niya ang bahagyang pagkawala ng kislap sa mga mata ni Liza. Pasensya na. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi siya sumagot. Sa halip, binuksan niya ang isang maliit na kahon na hawak niya. Sa loob, isang kwintas na may kumikinang na diamante. Isusuot mo to. Tumalikod si Liza para isuot niya ito. Habang ikinakabit niya ang lock ng kwintas, naamoy niya ang banayad na pabango nito, isang amoy na tila pamilyar at nakakapanibago. Ang balat nito sa kanyang batok ay mainit,
at sa isang segundo, ang kanyang mga daliri ay nagtagal doon ng mas matagal kaysa sa nararapat. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. Agad siyang lumayo, ibinalik ang pader sa pagitan nila. Let's go. The car is waiting. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Pagpasok pa lang nila ni Liza, lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay tila hangin na umiihip sa bawat sulok. Siya na ba ang asawa ni Tiago del Rosario? Saan niya nakuha yan? Hindi pamilyar ang mukha. Maganda siya. Pero mukhang simple. Naramdaman ni Tiago ang paghigpit ng hawak ni Liza sa kanyang braso. Sanay na siya sa ganitong atensyon, ngunit para kay Liza, alam niyang ito ay parang isang interrogation. Isang parte sa kanya ang gustong hilahin ito paalis, ngunit ang sihi sa kanyang pagkatao ay nagsabing kailangan nilang gawin ito. Just smile and nod, bulong niya rito. Huwag mo silang pansinin. Sa loob ng isang oras, ganoon nga ang ginawa nila. Ngumiti sila. Nakipagkamay. Nakipag-usap tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At sa bawat sandali, lalong humahanga si Tiago sa kung paano dinadala ni Liza ang sarili. Kahit halatang hindi siya komportable, nanatili siyang kalmado at magalang. May isang natural na kabaitan sa kanya na tila nagpapagaan sa mga peking ngiti sa paligid. At pagkatapos nakita niya ito. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakatayo malapit sa isang grupo ng mga negosyante. Ang kanyang pulang bestida ay agaw pansin. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis at kasing laso ng dati. Isabela Reyes. Para siyang sinaksak ng yelo sa dibdib. Ang lahat ng ingay sa paligid ay biglang nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng babaeng sumira sa kanya. Ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ang babaeng tumaksil sa kanya sa pinakamasakit na paraan. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang panga, ang pagkunot ng kanyang noo. Tiago, okay ka lang? Tanong ni Liza sa tabi niya. Bigla kang namutla. Bago pa siya makasagot, nagsimula ng maglakad si Isabela palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may kalkuladong pang-aakit. Ang ngiti nito ay lumapad nang makita si Liza sa tabi niya. Tiago, darling, bati ni Isabela, ang boses ay parang pulot na mailason. It's been a while. I didn't know you were coming. Isabela, sagot ni Tiago, ang boses ay walang emosyon, ngunit sa loob niya ay isang bagyo ang nagwawala. What are you doing here? Invited, of course, nakangiti nitong sabi, ang mga mata ay lumipat kay Liza. And who is this lovely lady? Hindi mo man lang ako ipakikilala? Ang tanong ay para kay Tiago, ngunit ang tingin nito ay para kay Liza, isang tinging mapanuri at mapangmaliit. Hinawakan ni Tiago ang baywang ni Liza, inilapit ito sa kanya. Ang kilos ay dapat na maging isang senyales ng pag-aari, isang babala. Liza, this is Isabela Reyes, an old acquaintance. Isabela, this is Liza. Ethly wife. Ang salitang to wife ay binitawan niya na may diin. Nakita niya ang isang segundong pagkagulat sa mga mata ni Isabela, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuksong ngiti. Wife? Oh, Divi, sabi ni Isabela, tumatawa ng mahina. You move on so fast, Tiago. Congratulations. Lumapit ito kay Liza, iniskan ito mula ulo hanggang paa. You must be very special. Nag-aalok ng kamay si Liza. Nice to meet you. Ngunit sa halip na tanggapin ang kamay nito, lumapit si Isabela at bumulong sa tainga ni Liza, sapat na malakas para marinig ng mga nasa malapit, ngunit hindi ni Tiago. Hindi narinig ni Tiago ang mga salita, ngunit nakita niya ang epekto nito. Nakita niya ang pagbagsak ng ngiti ni Liza, ang pagkalito at sakit na dumaan sa mga mata nito. Nakita niya kung paano nito binawi ang kanyang kamay, tila napaso. Well, I'll leave you two lovebirds for now, sabi ni Isabela, kumindat at tumalikod na. Anong sinabi niya sa'yo? Agad na tanong ni Tiago kay Liza. Umiling si Liza, pilit nang umingiti. Wala. Wala ayun. Ngunit alam ni Tiago na nagsisinungaling ito. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan, galit para kay Isabela, galit para sa nakaraan, galit para sa sarili niya dahil hinayaan niyang masaktan na naman siya, ay sumabog. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manatili sa lugar na iyon.
"We're leaving," mariin niyang sabi. Pero, I said, "We're leaving. Now." Hinawakan niya ang braso ni Liza, mas mahigpit kaysa sa nararapat, at hinila ito palabas ng ballroom, hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin at bulungan na kanilang iniiwan. Pagpasok nila sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mabigat at puno ng tensyon. Naguunahan sa isip ni Tiago ang mga alaala, mga pangako, mga halik, mga plano, lahat ay nawasak ng isang kataksilan. At ngayon, ang multo ng kataksilang iyon ay bumalik para saktan ang taong nasa ilalim ng kanyang responsibilidad. Sa sobrang galit na hindi niya mapigilan, napasuntok siya sa upuan sa tabi niya. Nagulat si Liza na paurong sa gilid ng pinto. Tumingin siya rito, ang mga mata ay nag-aapoy. "Stay away from her," sigaw niya, ang boses ay umalingaw sa loob ng kotse. Nakita niya ang takot at sakit sa mga mata ni Liza. At sa sandaling iyon, alam niyang nagkamali siya. Ang galit niya ay para kay Isabela, ngunit kay Liza niya ito na ibunton. Ang babaeng wala namang kasalanan. Ang babaeng sinumpaan niyang poprotektahan, kahit sa papel lang, ay siya pa mismo ang nasaktan. Ang gabi pagkatapos ng charity ball ay isa sa pinakamahaba para kay Tiago. Hindi siya natulog. Ang pagsigaw niya kay Liza sa kotse ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Ang takot at sakit sa mga mata nito ay isang imaheng hindi niya mabura. Pag-uwi nila, hindi na sila nag-usap. Dumiretso si Liza sa kanyang kwarto at hindi na lumabas. Naiwan siyang mag-isa sa sala, napapaligiran ng katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan. Ang pagbabalik ni Isabela ay parang pagbubukas ng isang lumang suga. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang nawalan siya ng kontrol. Isang bagay ang hindi tama. Ang paglitaw ni Isabela sa gabing iyon ay hindi nagkataon lamang. Masyadong perpekto ang tiyempo. Masyadong kalkulado. Kinabukasan, pagdating niya sa opisina, ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Mang Ben, isang dating pulis na mas matanda sa kanya, ngunit mas matalas pa ang isip kaysa sa mga mas bata. "Ben, kailangan kita," sabi ni Tiago sa telepono, walang paligoy-ligoy. "Isabela Reyes. Alamin mo lahat ng ginagawa niya sa mga nakalipas na buwan. Sino ang mga kasama niya, saan siya pumupunta? Lahat." "Masusunod, Sir Tiago," sagot ni Mang Ben, "may partikular po ba kayong hinahanap?" "I want to know if she has any connection to the Alcantara family's financial troubles," diretsong sabi ni Tiago. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Ang pamilya po ng asawa ninyo?" "Yes." "Something feels wrong. Find out." Ibinaba niya ang telepono at hinarap ang kanyang computer. Hindi siya mapakali. Hindi siya maaaring maghintay lang. Binuksan niya ang lahat ng files na may kinalaman sa pagkalugi ng Alcantara Printing Press. Mga bank statements, loan agreements, mga sulat mula sa mga supplier. Binasa niya ang bawat linya, bawat numero, hinahanap ang isang bagay na hindi umaayon. Sa unang tingin, mukha itong isang tipikal na kaso ng negosyong nalugi. Maling pamamalakad, lumalaking utang, pagbaba ng kita. Ngunit kilala ni Tiago ang ama ni Liza, si Mang Tonyo. Hindi ito isang henyo sa negosyo, ngunit isa itong taong maingat at masipag. Ang biglaang pagbagsak na ito ay masyadong mabilis, masyadong malala. Ang kanyang atensyon ay napunta sa pinakamalaking utang ng mga Alcantara, isang utang mula sa isang maliit na rural bank. Ngunit ang utang na ito ay biglang naibenta sa isang private lending company ilang buwan lang ang nakalipas. Ang kumpanyang ito, ang Titan Prime Holdings, ang siyang biglang humingi ng buong bayad na nagtulak sa mga Alcantara sa bingit ng pagkabangkarote. Titan Prime Holdings. Hindi pamilyar ang pangalan. Sinubukan niyang hanapin ito online, ngunit kakaunti ang impormasyon. Isang shell company. Isang multo. Tawag sa isang lumang kontak sa Securities and Exchange Commission. Isang utang na loob na sisingilin niya ngayon. Makalipas ang isang oras, nakatanggap siya ng isang email. Isang dokumento na naglalaman ng mga pangalan ng mga incorporator ng Titan Prime Holdings. Binuksan niya ang file, ang puso niya ay kumakabog. Inaasahan niyang makita ang pangalan ni Isabela Reyes. Ngunit hindi. Ang mga pangalan ay mga pangalan ng mga taong hindi niya kilala.
Mga abogadong malamang ay ginamit lang bilang dummy. Ngunit isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang pangalan ng corporate secretary. Isang pangalang pamilyar sa kanya dahil minsan na itong naging abogado ng isa sa kanyang mga karibal. Marco Sandoval. Ang SEC ng Sandoval Group. Ang kanyang pinakamalaking kakumpetensya. Ang taong palaging sinusubukang agawin ang kanyang mga proyekto, ang kanyang mga kliyente. Ang taong alam niyang may malalim na galit sa kanya. Parang isang piraso ng puzzle na biglang nailagay sa tamang lugar. Hindi si Isabella ang may pakana nito. Isa lamang siyang pain. O marahil kasabwat. Ngunit ang utak sa likod ng lahat. Sir Tiago. Ang boses ni Mang Ben mula sa telepono ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumawag ito pabalik. What do you have? Tanong ni Tiago, ang boses ay seryoso. Sir, tama po ang hinala ninyo. May koneksyon si Ines Isabella Reyes, sabi ni Mang Ben, nakita ko po sa mga bank records niya. May malaking halaga na pumasok sa account niya 3 buwan na ang nakalipas. Ang perang yon, sir, galing sa Sandoval Group. Kinuyom ni Tiago ang kanyang kamao. Ang lahat ay nagiging malinaw. Nagpatuloy si Mang Ben at may isa pa po, sir. May mga litrato po akong nakuha. Nitong mga nakaraang linggo, ilang beses na pong nagkikita si Imef Reyes at si Init Marco Sandoval. Palihim. Sa mga lugar na hindi inaasahan. I see, sabi ni Tiago, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Thank you, Ben, keep watching them. Ibinaba niya ang telepono at sumandal sa kanyang silya, tinititigan ang kawalan. Ang mga piraso ng puzzle ay kumpleto na. Hindi aksidente ang pagkalugi ng mga alkantara. Ito ay isang demolisyon. Isang planadong pag-atake na isinagawa ni Marco Sandoval. Alam ni Marco ang tungkol sa utang na loob ng kanyang ama kay Mang Tonyo. Alam niyang hindi niya hahayaang mapahamak ang mga alkantara. Pinabagsak ni Marco ang negosyo nila para mapilitan si Tiago na pumasok sa eksena. At para saan? Para guluhin siya. Para sirain ang kanyang focus. At ang alok ng kasal. Iyon ang perpektong solusyon na inaasahan ni Marco na pipiliin ni Tiago, isang solusyon na magdadala ng isang babaeng walang kamalay-malay sa gitna ng kanilang digmaan. Isang pain. Si Liza ay isang pain. Napatingin si Tiago sa litrato ni Liza na nasa kanyang mesa, ang litratong kuha mula sa kanyang profile. Ang babaeng simple, may pangarap na ang tanging kasalanan ay ang maging anak ng isang taong may koneksyon sa kanya. Ang babaeng ipinasok niya sa kanyang mundo para protektahan ang kanyang sarili, ay siya pa palang inilagay niya sa mas malaking panganib. Ang kasal na ito, na akala niya ay isang business transaction lang, ay isa palang bitag. Isang bitag na hindi para kay Liza. Isang bitag na ginawa para sa kanya. At si Liza ang pain na nakalagay sa gitna. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, isang takot na mas matindi pa kaysa sa takot na masaktan muli. Ang takot na baka may mangyaring masama sa babaeng ngayon ay nagtataglay ng kanyang pangalan. Mula nang mangyari ang insidente sa charity ball, may nagbago sa pagitan nila ni Tiago. Ang katahimikan sa penthouse ay hindi na kasing lamig ng dati, ngayon, ito ay puno ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Pagkatapos niyang masigawan sa kotse, nagkulong si Liza sa kanyang kwarto. Hindi siya bumaba para sa almusal kinabukasan. Inasahan niyang hindi siya papansinin ni Tiago, tulad ng dati. Ngunit nagkamali siya. Isang katok sa pinto ang gumising sa kanya. Pagbukas niya, naroon si Tiago, may dalang tray ng almusal. You need to eat, sabi nito, ang boses ay formal, ngunit ang mga mata ay may bahid ng pagsisisi. Iyon ang simula. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga maliliit na pagbabago na lalong nagpagulo sa isip ni Liza. Isang araw, nagpaalam siyang lalabas para bumili ng mga art materials. Sasama ako, mabilis na sabi ni Tiago. Hindi na kailangan. Kaya ko namang mag-isa, sagot ni Liza, nagtataka. I insist, sabi nito, ang tono ay hindi tumatanggap ng pagtutol. At sa buong oras na nasa art supply store sila, hindi ito umalis sa kanyang tabi. Para itong isang anino, isang gwardiya. Alam mo, kung nag-aalala ka na tatakasan kita, hindi ko gagawin yon, biro ni Liza habang nagbabayad sila sa counter. May kontrata tayo, di ba? Hindi ngumiti si Tiago. I'm not worried about that.
Nang sumunod na araw, ipinagbawal na siya nitong lumabas mag-isa. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa driver. Kung gusto mong pumunta kahit saan, sabihin mo sa akin. Huwag kang aalis nang hindi ko alam. Bakit? Tanong ni Liza, ang pagtataka niya ay napalitan na ng inis. Hindi ako bilanggo dito, Tiago. Nakakulong na nga ako sa bahay na to, pati ba paglabas ko kokontrolin mo? It's for your own good, mariin itong sagot, hindi nagpapaliwanag ng higit pa. Ang pagiging protective ni Tiago ay nakakalito at nakakasakal. Ngunit sa likod ng pagkontrol na iyon, may mga sandali ng kabaitan na hindi niya inaasahan. Isang gabi, naabutan niya itong nasa kusina. Suot nito ang isang simpleng t-shirt, ang manggas ay naka-roll up hanggang siko, naghihiwa ng mga gulay. Anong ginagawa mo? Tanong ni Liza, napangiti. Ang isisi ng Del Rosario Holdings, nagluluto. Ang eksena ay napaka-surreal. Napalingon si Tiago, bahagyang nagulat. Wala akong meeting ngayong gabi. I'm making dinner. Umupo si Liza sa isang upuan sa kitchen counter, pinapanood ito. Ang bawat galaw nito ay tiyak at mabilis. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Your mother taught me, sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Bago siya nagkasakit, pangarap kong maging chef. Natigilan si Liza. Isang pangarap na isinuko. Katulad niya. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang malalim na koneksyon sa lalaking ito, isang pagkakaintindi na higit pa sa kanilang kontrata. Nagkwento si Tiago tungkol sa kanyang ina, tungkol sa mga paborito nilang lutuin. At habang nagsasalita ito, ang mga pader na nakapalibot sa kanya ay tila unti-unting gumuho. Nakita ni Liza ang isang Tiago na hindi malamig, hindi demonyo, isang Tiago na marunong mangulila at mangarap. Pagkatapos nilang kumain ng niluto nitong pasta, na napakasarap, sabay silang naghugas ng mga plato. Sa isang maliit na kusina, hindi maiiwasan ang pagdikit ng kanilang mga siko, ang aksidenteng pagdampi ng kanilang mga kamay habang inaabot ang baso. Bawat pagdikit ay nagpapadala ng kuryente sa katawan ni Liza. Nang matapos sila, sabay silang napaharap sa isa't isa. Ang distansya sa pagitan nila ay napakaliit na. Naamoy niya ang pabango nito, nakikita niya ang maliliit na butil ng pagod sa mga mata nito. Nagtama ang kanilang mga paningin at sa pagkakataong ito, walang umiwas. Dahan-dahan, itinaas ni Tiago ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Liza. Ang kanyang pagdampi ay napakagaan, ngunit ang epekto nito ay parang kidlat. Ang buong mundo ni Liza ay tumigil sa pag-ikot. Yumuko ito, ang mukha ay papalapit ng papalapit. Napapikit si Liza, ang puso niya ay kumakarera. Ito na. Isang halik na hindi pilit, isang halik na hindi para sa publiko. Isang halik na totoo. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang malakas na tunog ng cellphone ang bumasag sa sandali. Mabilis na lumayo si Tiago, tila natauhan. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa, tiningnan ang screen, at ang malamig na maskara ay muling bumalik. Excuse me, sabi nito at lumabas ng kusina para sagutin ang tawag. Naiwan si Liza na nanginginig, hinahabol ang kanyang hininga. Ang pekeng pag-ibig na pinasok niya ay nagsisimula ng maging totoong panganib, isang panganib sa kanyang puso. Kinabukasan, para patunayan sa sarili na ang lahat ng iyon ay imahinasyon lang, nagpasya siyang dalhan ng tanghalian si Tiago sa opisina nito. Isang paraan para sabihing okay lang na walang nagbago. Pinayagan naman siya ng sekretarya nito na pumasok. Pagbukas niya ng pinto, wala si Tiago sa kanyang mesa. Marahil ay nasa meeting. Inilapag niya ang paper bag na mailamang pagkain sa mesa nito. Aalis na sana siya nang may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Ang drawer ng mesa ni Tiago ay bahagyang nakabukas. Hindi niya dapat pakialaman. Alam niya iyon. Ngunit may isang puwersang nagtulak sa kanya na silipin ito. Sa loob, sa ibabaw ng mga folder, may isang picture frame na nakataob. Dinala ng kuryosidad, dahan-dahan niya itong itinaob. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Sa litrato, isang mas batang Tiago ang masayang nakangiti, nakaakbay sa isang napakagandang babae na may pulang bestida. Si Isabela Reyes. Ang kanilang mga ngiti ay totoo, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahalan. Sila ay nasa isang yete, ang hangin ay tinatangay ang buhok ni Isabela, at ang braso ni Tiago ay mahigpit na nakayakap sa kanya, tila ayaw na nitong pakawalan.
Parang may pumiga sa puso ni Liza. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Ito pala ang dahilan. Ito ang multo na nagpapahirap kay Tiago. At siya? Ano nga ba siya? Naalala niya ang ibinulong sa kanya ni Isabela sa party, huwag kang umasa. Pampalit ka lang. Ang mga salitang iyon na sinubukan niyang kalimutan ay bumalik na parang lason. Ang lahat ng kabaitan ni Tiago sa mga nakaraang araw, ang pag-aalaga, ang muntik ng halik, lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Siguro ay nakikita lang nito sa kanya si Isabela. Siguro ay ginagawa lang niya iyon dahil sa guilt. Pero hindi dahil sa kanya. Hindi para kay Liza. Mabilis niyang ibinalik ang litrato sa dati nitong posisyon at isinara ang drawer. Kailangan na niyang umalis bago pa siya maiyak doon. Habang nagmamadali siyang lumabas ng gusali, nanginginig ang kanyang mga kamay, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sa una, hindi niya ito sasagutin. Ngunit sa pangalawang pagring, sinagot niya ito, umaasang baka ito ang sekretarya ni Tiago na nagtatanong kung nasaan siya. Hello, sabi niya, ang boses ay garalgal. Is this Embra Liza Alcantara del Rosario? Isang boses ng lalaki ang sumagot. Isang boses na kalmado at mukhang palakaibigan. Yes, speaking. Who is this? Ang pangalan ko ay Marco Sandoval. Pasensya na sa bigla ang pagtawag, sabi ng lalaki. Isa akong matagal ng kaibigan ng iyong ama, si Mang Tonyo. Natigilan si Liza. Isang kaibigan ng kanyang ama? Alam ko ang pinagdadaanan ng pamilya ninyo at ang kasunduan na pinasok mo, nagpatuloy si Marco. Nandito ako para tumulong. Kung papayag ka, gusto ko sanang makipagkita sa'yo. May mga bagay kang dapat malaman tungkol sa lalaking pinakasalan mo. May mga bagay kang dapat malaman tungkol sa lalaking pinakasalan mo. Ang mga salitang iyon mula kay Marco Sandoval ay umalinggaw sa isip ni Liza habang pauwi siya sa penthouse. Ang sakit na naramdaman niya matapos makita ang litrato ni Tiago at Isabela ay napalitan ng isang mapanganib na kuryosidad. Isang kaibigan ng kanyang ama? Isang taong gustong tumulong. Sa gitna ng kanyang pagkalito, ang alok ni Marco ay parang isang sinag ng liwanag. Pumayag siyang makipagkita. Alam niyang labag ito sa utos ni Tiago na huwag siyang lalabas ng mag-isa. Ngunit ang sakit at pagdududa sa kanyang puso ay mas matimbang. Kung pampalit lang siya, kung anino lang siya ni Isabela, karapatan niyang malaman. Kinabukasan, gumawa siya ng paraan. Sinabi niya sa driver ni Tiago na ihahatid siya sa isang bookstore malapit sa isang coffee shop, ang lugar kung saan sila magkikita ni Marco. Pagpasok niya sa coffee shop, agad niyang nakita ang lalaki. Si Marco Sandoval ay gwapo at mukhang kagalang-galang. Nakangiti itong tumayo para salubungin siya. Liza, salamat sa pagdating, sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Please, have a seat. Umupo si Liza, ang kaba ay naroon pa rin. Sandoval. Marco na lang, please, putol nito. Kaibigan ako ng pamilya niyo. Ikinagagalit ko ang ginawa sa inyo ni Tiago. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Liza. Sumandal si Marco sa kanyang upuan, ang mukha ay nagpapakita ng awa. Matagal ko nang kilala si Tiago. He's a ruthless man. Alam mo ba na siya ang may pakana kung bakit bumagsak ang negosyo ng ama mo? Natigilan si Liza. Ano? Hindi totoo yan. Tinulungan niya kami. Tinulungan? O binigyan kanya ng problema para pagkatapos ay magkunwaring siya ang solusyon, malungkot na sabi ni Marco. Pinilit niya ang mga supplier ninyo na i-pull out, pinilit niya ang bangko na singilin kayo. Ginawa niya ang lahat para mapilitan kang pakasalan siya. Dahil kailangan niya ng isang malinis na asawa para mapaniwala ang board of directors niya. You were just a pawn in his corporate game, Liza. Ang bawat salita ni Marco ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Tumutugma ito sa kanyang mga takot. Ang pagiging malamig ni Tiago, ang pagiging kontrolado. Ang litrato ni Isabela. Ngayon, ito. As can help you, alok ni Marco. Maaari kitang tulungan na makawala sa kanya. May mga abogado ako. We can expose him. Hindi alam ni Liza ang sasabihin. Ang isip niya ay naguguluhan.
Sa isang sulok ng coffee shop, hindi niya napansin ang isang lalaking may dalang kamera, palihim na kumukuha ng litrato nila, mga litratong nagpapakita ng isang babae at isang lalaki na seryosong nag-uusap. Ang kamay ng lalaki ay nakaakbay sa balikat ng babae para ay comfort ito. Pag-iisipan ko, sabi ni Liza, na patayo. Kailangan ko nang umalis. Of course, sabi ni Marco, tumayo rin. Take your time. Just know that I'm on your side. Sa Del Rosario Holdings Tower, nasa gitna ng isang napakahalagang board meeting si Tiago. Pinipresenta niya ang isang multi-billion peso expansion plan. Ang lahat ng atensyon ay nasa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Karaniwan, hindi niya ito papansinin. Ngunit ito ay isang mensahe mula sa isang unknown number. May masama siyang kutob. Dahan-dahan niya itong kinuha sa ilalim ng mesa at tiningnan. Ang kanyang mundo ay tumigil. Isang litrato. Si Liza at si Marco Sandoval. Nakaupo nang magkalapit sa isang coffee shop. Ang mukha ni Liza ay seryoso. Ang kamay ni Marco ay nasa balikat nito. Isa pa. Si Liza, tumatanggap ng isang sobre mula kay Marco. Isa pa. Si Marco, nakangiti habang papalabas si Liza ng pinto. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mga boses ng board members ay naging isang malayong ugong. Ang tanging nakikita niya ay ang mga litratong iyon. Ang kanyang asawa. Kasama ang kanyang mortal na kaaway. Betrayal. Kataksilan. Ang sugat na akala niya ay nagsisimula ng maghilom ay muling bumuka, mas malalim at mas masakit kaysa dati. Ang mukha ni Liza ay napalitan ng mukha ni Isabela. Ang eksena sa coffee shop ay napalitan ng eksena sa isang hotel room. Ang kasaysayan ay umuulit. In Del Rosario. Is everything alright? Tanong ng isang board member. Tumayo si Tiago, ang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Excuse me. The meeting is adjourned. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Mabilis siyang lumabas ng boardroom, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang puso ay dinudurog ng isang pamilyar na sakit. Pag-uwi ni Liza sa penthouse, ramdam niya agad ang kakaibang aura. Madilim. Ang mga ilaw na karaniwang nakabukas ay patay. Tanging ang mga ilaw ng syudad mula sa malalaking bintana ang nagsisilbing liwanag. Tiago, tawag niya, ang boses ay may kaba. Isang anino ang gumalaw mula sa isang madilim na sulok. Si Tiago. Nakatayo ito malapit sa bintana, hawak ang isang baso ng alak. Saan ka galing? Tanong nito, ang boses ay mapanganib na kalmado. Sa bookstore, pagsisinungaling ni Liza. Dahan-dahang humarap si Tiago, at sa liwanag ng buwan, nakita ni Liza ang kanyang mga mata. Puno ito ng isang galit at sakit na hindi pa niya nakikita kailanman. Lear, bulong nito. Naglakad ito palapit, bawat hakbang ay mabigat. Napakagaling. Napakagaling ninyong lahat. Akala ko iba ka. Akala ko di. Naputol ang kanyang sinasabi, isang pait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Anong sinasabi mo? Tanong ni Liza, umaatras. Magkano? Tanong ni Tiago, huminto sa harap niya. Magkano ang ibinayad sa'yo ni Marco Sandoval para lokohin ako? Wala akong maintindihan. Huwag ka nang magpanggap, sigaw niya, ang kalmadong boses ay nawala na. Itinapon niya ang kanyang cellphone sa sahig. Bumagsak ito sa harap ni Liza, ang screen ay nagpapakita ng litrato nila ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Teka, hindi yan ang iniisip mo. Nag-usap lang kami. Nag-usap. Tungkol saan? Tungkol sa kung paano ninyo ako sisirain. Pare-parehas lang kayo, sigaw ni Tiago, ang sakit sa kanyang boses ay halos pisikal. Lahat kayo, mga manggagamit. Mga manloloko. Hindi totoo yan, Tiago. Pakinggan mo muna ako, umiiyak na pakiusap ni Liza. Ngunit hindi na siya nakikinig. Ang nakikita niya ay hindi si Liza, kundi si Isabela. Ang bawat pagtanggi ay isang kasinungalingan. Ang bawat luha ay pagkukunwari. Tumalikod si Tiago at kinuha ang isang sobre sa ibabaw ng mesa. Isang makapal na sobre. Lumapit siya muli kay Liza, at sa isang kilos na puno ng pagkasuklam, itinapon niya ito sa paanan nito. Kumalat ang mga perang papel sa sahig. Libo-libo.
Tapos na ang kontrata, sabi niya, ang boses ay walang buhay, kasing lamig ng kamatayan. Bayad ka na. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong panaginip. Nakasakay si Liza sa isang taxi, nakatingin sa mga ilaw ng syudad na dumadaan, ngunit wala siyang makita. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang mukha ni Tiago, ang galit, ang sakit, ang pagkasuklam. At ang mga perang papel na nakakalat sa sahig ng kanilang peking tahanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok sa bag ang mga perang pinulot niya. Bawat piraso ay parang nagbabagang uling na pumapaso sa kanyang balat. Ito ang presyo niya. Ito ang halaga ng kanyang dignidad. Pagdating niya sa kanilang lumang bahay sa Quezon City, ang pinto ay agad na binuksan ng kanyang ina, na halatang nag-aalala. Liza, anak. Anong nangyari? Gabi na. Bakit ka umiiyak? Sunod-sunod na tanong ni Aling Elena, niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap ng kanyang ina, bumigay ang lahat ng lakas na pinipilit niyang buuin. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, kahihiyan, at isang pusong ganap na nawasak. Dinala siya ng ina sa loob, kung saan nakaupo sa sala ang kanyang ama. Mas maayos na ang itsura nito, nakaka-recover na mula sa atake sa puso, ngunit ang pag-aalala ay malinaw sa mukha nito nang makita siya. Anak, anong ginawa sa'yo ng lalaking iyon? Galit na tanong ni Mang Tonyo. Hindi makasagot si Liza. Ano ang sasabihin niya? Na pinalaya siya. Na inakusahan siyang isang taksil at bayaran? Ikinuwento niya ang lahat sa paraang kaya niya, sa pagitan ng mga hikbi. Ang tungkol kay Marco Sandoval. Ang mga litrato. Ang galit ni Tiago. Walang hiya siya, sigaw ni Mang Tonyo, na pahawak sa dibdib. Tonyo, kumalma ka. Baka mapano ka, sabi ni Aling Elena, ngunit ang sarili niyang mga mata ay puno ng galit para kay Tiago. Pinatahan ni Liza ang sarili, pinunasan ang mga luha. Okay lang po ako, Tay. Huwag niyo pong alalahanin. Mas mahalaga ang kalusugan niyo. Nang gabing iyon, sa kanyang lumang kwarto, napapaligiran ng mga pader na saksi sa kanyang mga pangarap, hindi siya natulog. Nakahiga lang siya, nakatitig sa kisam. Ang sakit ay naroon pa rin, isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng sakit, isang bagong damdamin ang unti-unting umuusbong. Galit. Isang galit hindi lang para kay Tiago, kundi para kay Marco Sandoval na siyang nagsimula ng lahat. At isang galit para sa sarili niya dahil hinayaan niyang maging isa lamang siyang biktima. Hindi. Hindi na ngayon. Bumangon siya. Binuksan niya ang ilaw at kinuha ang kanyang sketchpad. Ngunit sa halip na gumuhit, kumuha siya ng ballpen at nagsulat. Marco Sandoval. Kaibigan daw ni Itay. May isang bagay na hindi tumutugma. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang ama. Tay, may matagal na po ba kayong kaibigan na nagngangalang Marco Sandoval? Kumunot ang noo ni Mang Tonyo. Sandoval. Marco. Wala akong maalalang ganyang pangalan, anak. Baka sa negosyo. Pero hindi pamilyar. Bakit mo natanong? Iyon na. Ang unang kasinungalingan. Ang unang bitak sa perpektong kwento ni Marco. Kung nagsinungaling ito tungkol doon, ano pa ang mga kasinungalingan na sinabi nito? Isang ideya ang nabuo sa isip ni Liza. Isang desperadong ideya. Kailangan niya ng tulong. Kinontak niya si Mang Jess, ang dati nilang accountant na matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Sa una, nag-atubili ito. Ayaw na nitong masangkot sa gulo. Liza, iha, tapos na yon. Nakabangon na ang pamilya niyo dahil sa asawa mo, sabi nito sa telepono. Mang Jess, please, pakiusap ni Liza, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi po ito para sa pera. Para po ito sa katotohanan. May hinala po ako na sinadya ang pagbagsak ng printing press. Kailangan ko lang pong makita ulit ang mga dokumento. Lalo na yung tungkol sa pagbenta ng utang natin. Dahil sa pagmamahal nito sa kanilang pamilya, pumayag din si Mang Jess. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop, dala nito ang isang kahon ng mga lumang papeles. Maghapon silang naghalungkat. Mga resibo, mga financial statement, mga sulat. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, nakita nila ito. Ang deed of sale ng kanilang utang.
Mula sa Rural Bank, naibenta ito sa isang kumpanyang tinatawag na Titan Prime Holdings. Ito yung kumpanyang biglang naningil sa atin ng buo, sabi ni Mang Jess. Sila ang nagpako sa atin sa cruise. May alam po ba kayo tungkol sa kumpanyang to? Tanong ni Liza. Umiling si Mang Jess. Wala, iha. Parang kabuti yan na bigla na lang sumulpot. Sinubukan kong alamin noon pero walang makitang impormasyon. Mang Jess, may hihiligin po sana akong pabor, sabi ni Liza, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. May mga kaibigan po ba kayo sa DI o sa C? Kailangan po nating malaman kung sino ang nasa likod ng Titan Prime Holdings. Nakita ni Mang Jess ang determinasyon sa mukha ni Liza. Hindi na ito ang babaeng umiiyak na nakilala niya. Ito ay isang babaeng handang lumaban. Tumango ito. Susubukan ko, iha. Para sa tatay mo. 2 araw ng paghihintay. 2 araw na tila 1 taon. At pagkatapos, isang tawag ang dumating. Liza, sabi ni Mang Jess sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. Nakuha ko na. Ang Titan Prime Holdings ay isang shell company. Ang mga nakapangalan na incorporator ay mga abogado lang. Pero ang corporate secretary nila isang abogadong matagal nang nagtatrabaho para sa iisang kliyente. Sino po? Tanong ni Liza, ang puso niya ay malakas na kumakabog. Ang Sandoval Group. Gumuho ang mundo ni Liza, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkatuklas. Lahat ay kasinungalingan. Ang pagiging kaibigan ni Marco. Ang alok na tulong. Siya. Si Marco Sandoval ang may pakana ng lahat. Siya ang tunay na demonyo sa kwentong ito. At si Tiago. Si Tiago, na puno ng galit at sakit dahil sa sarili nitong nakaraan, ay naging biktima rin. Katulad niya. Hawak na niya ang katotohanan. Ngunit ano ang gagawin niya rito? Isang pirasong papel laban sa kapangyarihan ni Marco Sandoval? Habang iniisip niya ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa isang unknown number. Ang laman ng mensahe ay simple, ngunit nagpatindig ito ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Alam ko ang ginawa ni Marco. Magkita tayo. Ang mga araw mula nang palayasin niya si Liza ay parang impyerno. Ang bawat sulok ng penthouse ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang katahimikan na dati kapayapaan para kay Tiago ay naging isang anyo ng pagpapahirap. Sa gabi, hindi siya makatulog. Sa araw, hindi siya makapag-focus. Ang galit na naramdaman niya noong gabing iyon ay unti-unting napalitan ng isang malamig at mabigat na pagsisisi. Tama ba ang ginawa niya? O hinayaan na naman niyang lamunin siya ng mga demonyo ng kanyang nakaraan? Nakatayo siya ngayon sa kanyang opisina, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala siyang makita. Ang tanging nasa isip niya ay ang wedding picture nila ni Liza na nakatago sa kanyang drawer, isang peking litrato ng isang peking kasal na nagsimulang maging totoo. Ang sakit sa mga mata ni Liza nang itapon niya ang pera sa paanan nito ay isang imaheng paulit-ulit na bumabalik para saksakin ang kanyang konsensya. Sir, an hour before the emergency board meeting, paalala ng kanyang sekretarya sa intercom. Ang board meeting. Isang emergency meeting na ipinatawag ni Marco Sandoval. Matapos ang ieskandalo ng pagtatagpo ni Liza at Marco, ginamit ito ni Marco bilang bala. Nagpakalat siya ng mga chismis na may problema sa personal na buhay ni Tiago na nakakaapekto sa kanyang pamumuno. Ngayon, susubukan ni Marco na magsagawa ng hostile takeover sa pamamagitan ng pagkuha sa tiwala ng board. I know, sagot ni Tiago, ang boses ay pagod. Ngunit hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang makuha ni Marco ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama. Ipaglalaban niya ito kahit pawasak ang kanyang kalooban. Ang boardroom ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesa, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sa kabilang dulo, nakaupo si Marco Sandoval, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, tila isang lobo na handa ng sakmalin ang kanyang biktima. Gentlemen, panimula ni Marco, tumatayo. Ipinatawag ko ang meeting na ito dahil sa isang seryosong bagay. Ang Del Rosario Holdings ay nasa panganib sa ilalim ng pamumuno ni A. Tiago Del Rosario. Ang kanyang personal na buhay, ang kanyang pabago-bagong desisyon,
at ang kanyang problematic na kasal ay naglalagay sa alanganin sa kinabukasan ng kumpanyang ito. Naglabas si Marco ng mga dokumento, mga peking ulat na nagpapakita ng diumano ipagkalugi ng ilang proyekto sa ilalim ni Tiago. Ang lahat ay kasinungalingan, ngunit napakagaling ng pagkakagawa. I am proposing change in leadership, deklara ni Marco. Para sa kapakanan ng Del Rosario Holdings. Tahimik lang si Tiago, pinakikinggan ang bawat kasinungalingan. Hinayaan niya itong ilabas ang lahat ng kanyang alas. Nang matapos si Marco, tumayo si Tiago. Is that all you have, Marco? Kalmadong tanong ni Tiago. Collection of rumors and fabricated documents. Fabricated, tumawang may pang-insulto si Marco. Just like your marriage, perhaps. Isang kasal na ginawa lang para linlangin tayong lahat. If a marriage is none of your business, mariing sabi ni Tiago. But since you brought it up, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat ng mga mata ay napunta roon. Nakatayo sa may pinto si Liza. Hindi na siya ang babaeng mukhang pagod at takot. Ang suot niya ay isang simpleng itim na business attire. Ang kanyang buhok ay nakatali. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matatag na determinasyon. Nagulat ang lahat, lalo na si Tiago. Anong ginagawa niya rito? Pasensya na sa abala, sabi ni Liza, ang boses ay malinaw at matatag. Naglakad siya papasok, ang bawat hakbang ay may bigat. Ngunit may mga bagay na kailangan ninyong malaman tungkol kay Emmett Marco Sandoval. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Marco, ang kumpiyansa ay biglang naglaho. Security! Get her out of here. Ngunit huli na ang lahat. Inilapag ni Liza sa mesa ang isang folder. Ito po ang mga dokumento na nagpapatunay na ang Titan Prime Holdings, ang kumpanyang sadyang nagpabagsak sa negosyo ng aking pamilya, ay isang shell company na pag-aari ng Sandoval Group. Nagsimulang magbulungan ang mga board members. At hindi lang yan, isang boses ang narinig mula sa pinto. Pumasok ang private investigator ni Tiago, si Mang Ben, may dala itong isa pang folder. Ito naman po ang mga bank records at litrato na nagpapatunay ng palihim na pag-uusap at paglilipat ng pondo mula sa Sandoval Group papunta sa isang tao, si Miss Isabela Reyes. Napatayo si Marco, namumutla. This is absurd. Mga kasinungalingan. Ngunit sa isang sulok ng silid, may isa pang tao na hindi inaasahan ng lahat. Si Isabela Reyes, na inimbitahan ni Marco bilang kanyang ialas, laban kay Tiago, ay biglang naging sentro ng atensyon. Miss Reyes, tanong ng isa sa mga board member. Totoo ba ang mga akusasyong ito? Napatingin si Isabela kay Marco, ang mga mata ay puno ng takot. Akala niya ay kakampi niya ito, ngunit ngayon, idinidiin siya nito. Alam niyang kung babagsak si Marco, isasama siya nito. Siya ang nagplano ng lahat, biglang sigaw ni Isabela, itinuturo si Marco. Ginawa ko lang ang inutos niya. Binayaran niya ako para bumalik at guluhin si Tiago. Siya ang nagplano na pabagsakin ang mga Alcantara para mapilitan si Tiago na pakasalan ang babaeng yan. Ang pagsabog ni Isabela ang huling pako sa kabaong ni Marco Sandoval. Ang boardroom ay napuno ng kaguluhan. Ang mga akusasyon ni Marco ay gumuho. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Sa gitna ng lahat, ang mga mata ni Tiago at Liza ay nagtagpo. Nakita ni Tiago ang katotohanan sa mga mata ni Liza. Ang katatagan, ang lakas, at ang katotohanang hindi siya kailanman niloko nito. Siya, sa kanyang pagkabulag sa nakaraan, ang nanakit dito. Ang mga gwardiya ay pumasok para arestuhin si Marco, na ngayon ay sumisigaw ng mga pagbabanta. Dinala na rin si Isabela para sa investigasyon. Unti-unting nabawasan ang tao sa boardroom hanggang sa 2 na lang sila ang natira. Sina Tiago at Liza. Nakatayo sa gitna ng nagibang kaharian ng kanilang mga kaaway, napapaligiran ng katahimikang mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Nang sa wakas ay isinara na ang pinto ng boardroom, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa kaguluhan. Nawala na si Marco, si Isabela, ang mga board members at ang mga pulis. Ang naiwan na lang ay ang mga bakas ng kanilang digmaan, mga nagkalat na papel sa mesa, mga upuang hindi na naibalik sa ayos at silang dalawa. Siya at si Tiago. Nakatayo sila sa magkabilang dulo ng mahabang mesa, tila 2 sundalong pagod matapos ang isang matinding labanan.
Hindi makapagsalita si Liza. Ngayong tapos na ang lahat, ngayon na napatunayan na niya ang kanyang sarili, ang adrenaline na nagpapatatag sa kanya ay unti-unting nawawala at ang sakit ay muling bumabalik. Si Tiago ang unang bumasag sa katahimikan. Liza Lee. Ang pagbigkas niya sa kanyang pangalan ay iba na ngayon. Wala na ang lamig, wala na ang galit. Ang naroon ay isang tunog na hindi pa niya narinig mula rito, isang tunog ng malalim na pagsisisi. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila mabigat, tila may pag-aalinlangan. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya, sapat na malapit para makita niya ang gulo sa mga mata nito. Paano mo nalaman ang lahat? Tanong nito, ang boses ay halos pabulong. Nag-imbestiga ako, simpleng sagot ni Liza, ang boses ay walang emosyon. Nagsinungaling si Marco tungkol sa pagiging kaibigan niya ni Itay. Doon ako nagsimulang magduda. Napayuko si Tiago, hindi makatingin ang diretso sa kanya. Dapat ay ako ang nakatuklas niyan. Dapat ay ako ang nagprotekta sa'yo. Pero hinayaan kong mabulag ako ng nakaraan ko. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Liza ang mga pader nito na tuluyang gumuho. Ang mga mata ng isang makapangyarihang sihi ay napalitan ng mga mata ng isang lalaking nasasaktan. 5 taon na ang nakalipas, panimula nito, ang boses ay nanginginig. Si Isabela hindi lang siya ang kasintahan ko. Business partner ko siya. Pinagkatiwalaan ko siya sa lahat. Sa buhay ko, sa mga pangarap ko. Ang proyektong ninakaw niya sa akin, na halos ikabagsak ng kumpanya proyekto namin yon. Para sa kinabukasan namin. Nagpatuloy ito sa pagkukwento. Ikinuwento nito ang bawat detalye ng kataksilan, ang mga kasinungalingan, ang pagnanakaw ng ideya, ang pag-iwan sa kanya ng walang paliwanag. Mula noon, sabi nito, ang mga mata ay nag-iwas ng tingin, nagtayo ako ng pader. Promised myself I would never be weak again. I would never trust anyone again. Para sa akin, ang pagpapakita ng emosyon ay kahinaan. Ang pagtitiwala ay katangahan. Kaya nang makita ko ang litrato mo kasama si Marco, napatingin ito muli sa kanya, ang sakit ay malinaw sa kanyang mukha, bumalik ang lahat. Hindi na ikaw ang nakita ko. Ang nakita ko ay si Isabela. Ang kataksilan niya. At ibinuhos ko sa iyo ang lahat ng galit at sakit na matagal ko nang kinikimkim. Lumapit pa ito ng isang hakbang. Walang kapatawaran ang ginawa ko, Liza. Ang mga sinabi ko ang pagtatapon ko ng pera sa iyo iyon ang pinakamasamang bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Itinaas nito ang kanyang kamay, tila abutin siya, ngunit ibinaba rin itong muli. Patawarin mo ako, Liza, sabi nito, ang boses ay basag. Hindi dahil sa kontrata. Hindi dahil kailangan kita. Patawarin mo ako dahil nasaktan kita. At hindi mo iyon kailanman deserve. Ang paghingi nito ng tawad ay sinsero. Ramdam ni Liza ang bawat salita. Ngunit ang sugat na nilikha nito ay napakalalim. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na maibibigay niya sa isang iglap. Huminga ng malalim si Liza, pinipigilan ang sariling mga luha. Naiintindihan ko ang sakit na pinagdaanan mo, Tiago. Walang sinuman ang dapat maranasan yon. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Tiago. Pero, pagpapatuloy ni Liza, ang sakit na yon ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan na manakit ng iba. Ginamit mo ako para protektahan ang sarili mo, pero sa huli, ako pa rin ang nasaktan mo. Hindi mo ako pinagkatiwalaan. Ang kislap sa mga mata ni Tiago ay dahan-dahang namatay. Ang pag-ibig, Tiago, sabi ni Liza, ang mga salita ay nagmumula sa isang pusong pagod na, ay hindi pagtatago sa likod ng mga pader. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na buksan ang pinto, kahit pa may panganib na masaktan ka. At hindi mo iyon nagawa. Magbabago ako, Liza. Para sa'yo, pakiusap nito. Umiling si Liza, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag kang magbago para sa akin. Magbago ka para sa sarili mo. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Tiago, ang takot ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang mukha. Ang kontrata natin tapos na. Tinapos mo na noong gabing pinalayas mo ako, sabi ni Liza, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Ang pera na itinapon mo, gagamitin ko para bayaran ang lahat ng ginastos mo para sa pamilya ko. We will be even. Hindi, Liza, please, T. Kailangan kong umalis, Tiago, sabi niya.
Kailangan kong paghilumin ang sarili ko. Malayo sa'yo. Malayo sa mundong ito. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang lalaking minahal niya sa kabila ng lahat. At pagkatapos, sa isang kilos na pinuno ng bigat at kalungkutan, tumalikod siya. Liza, tawag ni Tiago, ang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit hindi na lumingon si Liza. Nagpatuloy siya sa paglakad palabas ng boardroom, palabas ng gusali, palabas ng buhay ni Tiago del Rosario. Bawat hakbang palayo ay mabigat, ngunit bawat hakbang ay patungo sa isang kinabukasan kung saan siya muna ang unahin, ang sarili niyang wasak na puso na kailangan niyang buuin muli, mag-isa. Lumipas ang 6 na buwan. Para kay Liza, ang mga buwang iyon ay isang paglalakbay pabalik sa sarili. Ginamit niya ang perang ibinalik sa kanya ni Tiago para itayong muli ang kanilang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang lumang printing press ang kanyang binuhay, kundi ang sarili niyang pangarap. Sa isang maliit na espasyo sa isang tahimik na kalye sa Quezon City, itinayo niya ang E-Cafe Mirasol. Isang art cafe. Ang mga pader ay pinalamutya ng kanyang mga painting, mga masasayang tanawin, mga makukulay na bulaklak. Ang amoy ng kapeng bagong giling at bagong lutong tinapay ay humahalo sa amoy ng pintura at pag-asa. Dito, masaya siya. Dito, buo siya ulit. Hindi na siya si Imbras del Rosario. Siya na ulit si Liza Alcantara, isang artist, isang negosyante, isang anak na nakatulong sa kanyang pamilya sa sarili niyang paraan. Para kay Tiago, ang mga buwang iyon ay isang mahabang pag-iisa at pagninilay. Pinamunuan niya ang Del Rosario Holdings ng may bagong pananaw. Ngunit ang tagumpay sa negosyo ay wala ng lasa. Ang malawak na penthouse ay naging isang malaking kulungan na puno ng alaala ni Liza. Isang umaga, sa halip na dumiretso sa opisina, nagmaneho siya papunta sa sementeryo. Tumayo siya sa harap ng puntod ng kanyang ina. Matagal siyang hindi nakadalaw. Ma, bulong niya, inilapag ang isang bungkos ng puting bulaklak. Sorry po kung ngayon lang ulit ako nakabalik. Naging abala po ako sa pagiging duwag. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay malamig. Lagi niyo pong sinasabi sa akin noon na ang tunay na lakas ay nasa pagpapatawad. Hindi lang sa pagpapatawad sa iba, kundi sa pagpapatawad din sa sarili. Ngayon ko lang po naiintindihan. Tumingin siya sa kalangitan. Natagpuan ko na siya. Maang babaeng nagturo sa akin kung paano ulit magtiwala. At sinaktan ko siya. Pero kung bibigyan pa ako ng isang pagkakataon, ipapakita ko sa kanya na natuto na ako. Nahanda na akong maging lalaking karapat-dapat para sa kanya. Isang abalang hapon sa Cafe Mirasol. Puno ang lugar. Si Liza ay nasa likod ng counter, masayang nagtitimpla ng kape para sa isang customer, nang biglang tumahimik ang paligid. Ang maliit na kampanilya sa pinto ay tumunog, hudyat ng pagpasok ng isang bagong customer. Nag-angat siya ng tingin. At ang kanyang mundo ay huminto. Nakatayo sa may pinto si Tiago. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, tila hinipan ng hangin. Wala na ang sifi ng Del Rosario Holdings. Ang naroon ay isang lalaki lang. Ang kanilang mga mata ay nagtama. Sa mga mata ni Tiago, wala na ang galit o ang lamig. Ang naroon ay isang halo ng kaba, pag-asa, at isang malalim na pangungulila. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa counter. Walang nagsasalita sa mga customer. Tila lahat sila ay nakakaramdam na isang mahalagang sandali ang nagaganap. Huminto si Tiago sa harap ni Liza. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip, inilapag nito sa counter ang isang bagay na hawak nito. Isang bulaklak. Isang mirasol. Hi, sabi nito, ang boses ay mahina, halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Ang ganda ng cafe mo. Salamat, sagot ni Liza, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Para sa'yo, sabi ni Tiago, itinutulak ng bahagya ang mirasol palapit sa kanya. Naalala ko, paborito mo ang mga to. Tumango si Liza, hindi maalis ang tingin sa bulaklak, at pagkatapos ay sa kanya. Liza, sabi ni Tiago, ang boses ay puno ng sinseridad. Alam kong wala na akong karapatan. Pero nandito ako hindi para humingi ng isa pang pagkakataon. Nandito ako para magsimula ulit. Kung papayagan mo. Kumuha ito ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito.
Sa loob, hindi isang mamahaling diamante, kundi isang simpleng singsing na silver. Liza Alcantara, sabi niya, ang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Will you marry me? Natawa ng bahagya si Liza sa kabila ng mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. 2 beses mo na akong niyayang magpakasal sa loob ng 1 taon. Medyo mabilis ka yata. Ngumiti si Tiago, isang tunay at tapat na ngiti na ngayon lang nakita ni Liza. This time, sabi nito, walang kontrata. Walang business deal. Puso lang. Ang puso ko na matagal nang sayo. Tinitigan ni Liza ang mga mata nito. Nakita niya roon ang isang lalaking nagbago, isang lalaking natutong harapin ang kanyang mga demonyo. Isang lalaking handa ng magmahal ng walang pader. Dahan-dahan, kinuha ni Liza ang mirasol mula sa counter. Sige, Tiago, sabi niya, ang boses ay puno ng pag-asa. Simulan natin ang ating kwento. Itinaas niya ang kanyang kamay. Umiti si Tiago at kinuha ito, ang init ng kanyang palad ay pamilyar at nakakapanatag. This time, dagdag ni Liza, tinitingnan ang kanilang magkahawak na mga kamay, tama. Sa loob ng isang maliit na calf na ipinangalan sa bulaklak ng pag-asa, sa harap ng mga estrangherong naging saksi, nagsimula ang isang bagong kabanata, isang kwentong isinulat hindi ng tadhana o ng pangangailangan, kundi ng pagpapatawad, paghilom at isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok ng panahon. At dito nagtatapos ang kwento ni Liza at Tiago. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-asa at pag-ibig. Sa bawat kabanata na aking isinulat, naramdaman ko ang bigat ng sakripisyo ni Liza at ang lamig ng pader na itinayo ni Tiago. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging isang hardin ng mga rosas. Minsan, ito ay isang masalimuot na landas na kailangan nating tahakin, kung saan ang mga sugat ng nakaraan ay nagiging mga aral para sa hinaharap. Nais naming iparating ang mensahe na ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom. At ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay hindi pagtatago ng kahinaan, kundi ang paghahanap ng lakas sa piling ng taong handang hawakan ang iyong kamay sa gitna ng bagyo. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang katatagan ni Liza at ang pagbabago ni Tiago. Ngayon, kami naman ang gustong makarinig mula sa inyo. Ano ang paborito ninyong bahagi ng kanilang kwento? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, mula sa puso ng inyong lingkod, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.